Hello, hello mga kaprobinsyana! For today's video, tayo naman po ay magluluto ng ginataang tulingan. At syempre, hindi mawawala dyan ang pako. At bago nga ang lahat, mga kaprobinsyana, naay si Kuya Bert at nagbiyak na ng niyog. At yan nga gagamitin natin sa paggata doon sa tulingan nating lulutuin. Ay iya, talaga namang yan nilirikit ang niyog na arit yan liliit. Ay. At dadamihan na nga natin ang lagay ng niyog at gawa ng itong ang mailagay na itong nakuha ni Kuya Bert ay yanong liliit. Yanong lirikit talaga naman biro. At iayos pa rin nga naman yan mga kaprobinsyana, mahalaga hindi babulok. At maya-maya nga la, mga kaprobinsyana, ay pagkabiyak noong niyog, ay mayroong siopaw sa loob. Ay basta nga at siopaw ang tawag namin din, yung pambilog dun sa loob ng niyog. Abay, kita ninyo, sarap na sarap si kuya. At pagkatapos nga na yung biyakan yung niyog, ay naay naman at siya ay nagsindi na rin nung apoy doon sa tungko. At di para maya-maya ay magluluto na lamang. Ay tamo, at rin may usok na usok, yan ang sakit din naman sa mata nung usok, At habang hinihintay nga na umapoy yung nasa tungko ay naay si Kuya Bert at siya naman ang nagkakayod noong niyog. At kita ninyo naman mga kaprobinsyana o yan ang didikit ang niyog namin at kita mo naman may malaki pang siopaw doon sa gitna. Yan ang sinasabi namin siopaw na tawag naman namin dini. At naay naman ako naman ang naghihimay noong pako na kinuha nila kanina ay di hindi ko na nga din nakuhaan ng video at gawa ng ako nga ay kanina ikitulog pa ay. At maya-maya nga laang ay naghiwa na rin ng bawang at saka ng luya. At arin nga ilalagay natin doon sa tulingan na ginataan. At pagkatapos nga ay isinalang ko na nga yung kawali kasama na yung huling gata at kasama na nga rin diyan yung tulingan na isda. Siyempre, hindi mawawala yung sangkap na andiyan na din yung paminta, bitsin at asin at pati na nga din yung luya at bawang. At maya-maya nga laang mga kaprobinsyana, inilagay ko na nga rin diyan aring talbos ng balinghoy. Naay nga at pagkurang ng talbos ay di nilagyan ulit namin diyan ng talbos at para naman marami-raming gulay at mas masarap yung marami. At maya-maya nga lang ay inilagay na nga rin namin diyan yung paunang gata niyan. At hintayin nga lang natin yan na kumulo mga kaprobinsyana para maya-maya ay tayo naman ay pwede nang kumain. At pagkatapos nga ay kailangan nga namin ng kalamansi ay dinay at kami kumuha na lang ng kauntian din sa tanim ni Tita Pao at para ilalagay nga natin sa insaladang pako. O kita mo naman kaprobinsyana, hindi na natin kailangan bumili ng kalamansi, puputi ka na lamang. At dinain na nga si kaprobinsyana, ako na nga ang nag-prepared noong gagawin saladang pako, ay di hiniwa ko na nga aring mga kalamansi na gagamitin at saka naglagay na nga rin ako ng isang sardinas at para yun nga ang ilalagay natin sa insalada. At pagkatapos nga pinigyan ko na nga rin yung kalamansi dini. At basta-basta ko na nga lang yung piniga mga kaprobinsyana at hindi ko na nga rin yan nalagyan ng sibuyas at saka kamatis ay halahayain na tuloy na. Dinamihan ko na nga rin diyan ng kalamansi. Tayo na may unlimited ang kalamansi. Charot! Dinaay nga pagkatapos nilagyan ko na nga rin yan ng kaunti ang asin mga kaprobinsyana. At pagkatapos nga niyan kaprobinsyana ay kailangan natin tanggalin yung buto ng kalamansi at pag yan ay nakain mo edi syempre mapait at di atin nga namang tatanggalin at tapos ay hinalo-halo nga lang yan kaprobinsyana. At talaga namang kaprobinsyana nakakatakam na yan ay at talagang malimit ka makakatikim na insaladang pako. At pagkatapos nga niyan ay tinikman ko na nga rin yung kaprobinsyana o diba ang sarap? At tingnan mo naman ang mga itsura ng mga kaprobinsyanang iyan at talagang di maintindihan ay paiyak at gawa nga ng usok mahapdi sa mata ay. Ay dinain na nga mga probinsyana tapos ko nang gawin yung insaladang pako tapos may mga natira pang iskabitsi na mayroon ding isda at pagkatapos ay luto na rin aring ginataan namin tulingan ay dinain inaahon na nga ni inana. At syempre nain na nga si kaprobinsyana ako na nga ang nagagayak niya ng aming pagkakainan at kami nga magbubudol fight din ay iya ay tamot ako ay nagsasandok na nga ng kanin at di para maya-maya ay malamig na at pwede na namin kainin maya-maya. At talaga namang kaprobinsyana na usok-usok pa iyong kaning iyan at yan ay talaga bagong luto ay at maya-maya natin kakainin pag medyo nalalamigan na at gawa ng yanong sakit sa dila niya pag kinain mo agad. At dinain na nga mga kaprobinsyana nag-umpisa na nga kami ng kumain din ay talaga kitang-kita mo kung sino yung malalaki ang subo ay ano kaprobinsyana talagang kasarap-sarap ay. At syempre mga kaprobinsyana hindi naman mawawala yung kauntiang kwentuhan habang kayo kumakain at kasarap-sarap naman din nga ng ulam ay dinaay at pagkadami-daming gulay iyay talagang manahwa kayo sa gulay ngayon mga kaprobinsyana. At naay na nga mga kaprobinsyana pagkatapos nga namin kumain syempre ko ay aantok yun ay dinaay si kaprobinsyana at nagkakabit na nga ng duyan at para maiidip na diyan sa duyan. Ano mga kaprobinsyana at yan ang sarap naman din ka ditong tumambay at gawa ng mahangin at siguradong tulog ka kaagad niyan kaprobinsyana pag higa mo tamo. At hala testigin muna kaprobinsyana at baka na may kayo mahulog diyan mamaya. Oo, ay kita mo at pagkaganda-ganda ng higa ni kaprobinsyana dun sa duyan, aba, tapos inahangin pa. Ay iya, ay ano nga ang favorite namin tambayan din nilagi kami sa kubo at gawa ng mahangin ba at tapos ay malilom. Iya, pagkaganda talaga lagi din tatambay. At naay na nga, bigla ako may nakitang boy bawang din ay di aking pinuraot doon sa lagay ni Tita Pao, ay di niya alam. Ay dinaayat, kinakain ko na, hiya ikadiyan. Ay mapapanood na lang ni Tita Pao, sabihin ay ako pala kumuha ng kanyang boy bawang. So hanggang dito na lang mga kaprobinsyana. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye-bye! Thank you po! God bless!